Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod. Magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, um, Universe, Ancestors, Spirit Guides, and elementals, and animal spirits. Nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Asa na ba yun? Okay, so nais ko pong magpasalamat po ulit sa mga patuloy po nung sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga new subscribers, especially na na-discover po itong ating Angel Whisper 11 YouTube channel. Maraming salamat. And again, some reminder, no, and ako po very thankful din po sa mga nag-advance na po ng booking for their readings. Kasi nga po hanggang December 23, but ito open po tayo, or um, nag-accept po ako ngayon ng Saturday, Sunday, but limited ng talaga po, siguro mga 2, mga ganyan, okay na po yun. Kesa po, kasi po talaga mawawala ako ng almost 1 week. Alam nyo, pahinga din pag may time nga, sabi. So now is December 23 again, reminder lang po. December 23 is, mag-update po rin ako ng mga readings. Pero lahat po na magpapabook for another schedule or for another session or reading, kahit po sa mga sessions, healings, is January ko na po yan. Unless, pero po yung mga healing, hindi ko po pwedeng bigyan ng limited schedules, no? So ang lang po, limited lang po is talaga ang reading po natin. Pero ang healing po, open po tayo niyan everyday, no? Especially po sa online. And as much as possible po, more on online po muna tayo ngayong season na to. And sa mga gusto pong mag-avail again nung mga ating especially po yung langis, yung pangkalahatan, panggamot at pangontra po sa mga kulang, barang, lason, usog, gayumar, no, yan. Ito po siya. Pero ito po is 200 ml po to. So meron po tayo nitong 100 ml. So yan po is the best. Kasi yan po is edible. So pwede po yan inumin. And the black oil, yun nga lang po, hindi pa ako nakakakuha. No, nandun po sa altar po kasi yung black oil. So, yun po. So, ang kailangan po natin is mag-chat, no, for your booking, for your schedule, ganyan. So, wala po tayong in a rush, no, kasi po marami na po naka-line up ngayon. And yun nga po, unless po, kahit po sa reading is emergency. Meron po kasi talagang nasa period of depression na po, kaya po talagang minsan meron pong sumisingit. May naisisingit po ako. Kasi po minsan andyan na po yung hindi pa po nakakapag, nag-high lang, tapos mamaya meron na pong payment. Pero ito po ay mostly sa mga mga regular clients ko po to nangyayari. Na bigla-bigla na lang po magsasend ang payment, then gusto nila ma-reading ko po kagad sila. So, yung mga ganon. So, now is, yun po lang naman ang reminder ko. And now, dito na po tayo sa reading na, actually, this is a vision. No? This is a vision. This is from my vision, na meron na naman pong isang babae na hindi malaman kung ano po yung sinasabi. Pero nandito po yung nararamdaman kong parang nanggagalaiti. Ano ba ang pinanggagalaiti nito? Ano ba ang meron? Ano ba ang gusto niyang mangyari? bakit ganun? Bakit siya galit na galit lagi? No? Pero I think iba to eh. Okay, so hindi ko po alam kung saan ako nag-stop, no? Kasi nag-pause po ako. Hindi ko alam bakit nag-pause yung aking video. Okay, so ulitin ko na lang po, no? So again, para po sa kalaman ng lahat, ako po is, kumbaga, nagbibigay po ng, parang alam niyo po yun, pinagkaloob sa akin ng Panginoon na ako po ay magbaklas po ng mga gayuma. So for the, and nagtataka nga po ako talaga, no, kung bakit. Ewan ko po kung nasabi ko na po ito kanina, no, pero kasi nakita ko nag-stop po yung video ko eh. So ulitin ko na lang po ulit. So, kumbaga kung bakit kailangan natin mga lawit, no? Bakit kailangan mga lawit ng mga pamilyado ng tao? Kung alam po na, iba tipong may mga, ang dami ko po kasing pasyente na ganyan na nagpapagamot, nagpaparitual po para lang pumumalik ang mga asawa nila, ang asawa nila sa kanila. Kasi kinalawit ang kapitbahay, kinalawit ang kasamahan sa trabaho,
Yung mga ganyan. No? So, yan po yung isa sa mga talagang gigil na gigil ako na buuin. At syempre, baklasin. Para po bumalik sa mga original na pamilya or original wife or husband. No? So, now, kailangan lang po talaga is magkaroon tayo ng contentment, no? Huwag tayo maghanap ng iba. Kung meron man po kakukulang dun sa person, kailangan po talaga mag-usap. Hindi po yung pakiramdaman. Kasi, minsan po talagang ano na lang din eh, anong tawag dun? Parang wala ka kontentuhan kasi yan eh. So, minsan ano lang din, init na lang din ng katawan. Pero yun po yung nagpapasama kasi sa relasyon eh. I mean, sa relasyon nyo na parang minsan hindi mag-workout, mga ganyan. So, kailangan lang po talaga is give and take. No? And kailangan magkaroon kayo ng open communication. Okay? So, ngayon po, yun nga po, alamin po natin dito sa reading na to kung ano po ba pinagagaliitin ng taong to na pinakita ko sa vision ko. Actually, ito is dakdak ng dakdak, nakulang na lang humaba ang dila dahil kung hindi ko malaman kung ano sinasabi. Because that's only a vision. No, so, aalamin po natin dito sa mga cards na to kung ano po yung gusto na iparating at kung meron ba itong pinaplano na hindi maganda sa atin. Okay? So, gagamitin po tayo ng runes, no, for this. Pero, siguro kukuha muna ako nito later na to. Later ko na gagamitin yan. Pero, base dito, no, kung uumpisahan po natin later, mamaya. Okay, so, let us pray muna. Sa ngalan Diyos Ama sa langit, mahal ni Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ninyo napakalalakas sa kapangyarihan banal na dugo, banal ng halban ng Espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa aming tagapanood. Naway kami po inyong bigyan ng kaligtasan, ilayo po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna at ang klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Ako po ay nananawagan sa aking po mga Holy Spirits, sa aking mga gabay na naririto ngayon, na ako ay tulungan at bigyan niyo po ako ng kasagutan doon po sa mga pinakita po sa akin, ninyo po sa akin, sa vision ko po na ito. Naway mabigay ko po yung tamang mensahe para po sa awareness po ng lahat. And again, ito pong reading na ito is magsisilbi po itong gabay sa inyo para po hindi po kayo nangangapa sa araw-araw. Para po mabuksan kung ano man po yung nangyayari sa inyo at ma-realize nyo po kung ano yung mga do's and don'ts or mga dapat at hindi dapat gawin. Okay? So, based dito sa runes, kung dito tayo magbe-base sa runes, no? It's about kung hindi ako gagamit, I mean, kung hindi ko siya, I mean, pagbagsak naman yan ay lumabas eh. So, meron po tayong sun. Ay, ito pala. Nakikita nyo ba? Ito yung sun. Yan yung mga nakatihaya eh. Sun, and this is waves. Sun, waves. Parang maganda to Kasi parang, ang sun kasi is, ano to eh, new beginning to eh. Or parang, kung ano man yung kung ano man yung, maybe ito yung pinaggagalaitin niya. Okay, dito tayo. Sa pinanggagalaitin niya nung nasa vision, no? Or maybe meron kayong mga tao sa paligid niyo, kung hindi man ito spiritual, pero kung still connected. Kumbaga meron po mga tao sa paligid ninyo na hindi nila masabi or mabuga harap-harapan sa inyo na kung ano yung nararamdaman nila, pero this is full of galit. Or maybe inggit na rin at the same time, no? Pero kasi, ito, we have the sun, we have the waves, and this is a feminine or women, and also the star, and this is a wind. I think this is the wind wind or air. Oh no, ano to, parang romance. Teka lang i-arrange ko lang, mamaya na natin yung ano yan. Pero ito is sun, waves, women. This is star, what's this again? Star. And ito is romance. And ito kasi yan pakita ko lang po sa inyo. Para lang, baka sabihin, para walang daya, kumbaga. So yun yung mga nakatulog. So kukunin lang po natin. And this is lalaki or man.
So, pero ito yung pabungad natin. No? Ito yung pabungad na mga runes natin. Parang dito siya naiinggit sa inyong dalawa as a couple. Parang love reading ata bagsak ko. Okay, so parang as a couple to, no? Parang sa couple to, tong issue na to. Kaya siya nanggagalaiti. Based dito sa runes, no? Kasi, ang waves kasi is, ano to nagkaroon kayo ng, kumbaga, because of the, parang under kayo, or parang, yung connected kayo sa universe, or sa spirit world, no? Because of this waves. Kasi movement to Or maybe andito rin yung for some of you talagang connected sa spiritual, no? Na parang nagkaroon din po kayo ng times na parang gusto nyo na pong stop kung ano man po yan. Pero, hindi po, lumaban po kayo. And ito is more on babae. No, more on babae po nakaka-experience ito ngayon. No, but dito yung the sun card, the sun na rune, which is this is a new beginning So, dito sa the star, this is a success actually Or talagang you are meant to know, no, or to recognize ngayon, no? And actually, star is also, sinasabi lang din na, parang, wala kang papapanggap Kumbaga wala kang mask. Yung authenticity is nasa sayo. So, and also, parang dito sa the star is also, masasabi natin na, wish fulfillment to. Wish fulfillment yung star. And also, for some of you, is nagkaroon ka na ng freedom. Or maybe, freedom in general, like spiritual, physical, mental, emotional, and also financial. So, lahat yan nagkaroon breakthrough. And the romance also, no? Kumbaga, ito. So, even sa relationship, kung meron kayong relationship na parang nakastuck kayo or feeling nyo po is naka-isolated kayo or parang there's something na talagang heavy energy sa inyo, well, andito na po yung star, which is andito yung freedom. Or nagkaroon na po, kumalas na kayo nitong person mo na to. So, yun yung pinagagalaitin na actually. Na kayo is talagang parang, alam nyo yun, hindi na matanggap na kayo ay nabuo. Ganun. Okay, so let's see kung ano pa. Kasi hindi lang naman yun. Pero yun lang po yung nag-highlight sa vision ko. Kasi yun yung talagang buka ng buka ang bibig niya na halos lumawit na yung dila niya sa gigil. Ewan ko kung nakikita. Hindi ko lang po bakit ako tumatalsik na laway niya sa gigil. Kung sino man to. So, alamin natin dito sa Angels Oracle Deck. Oh no, dito muna tayo sa ating tarot. So, kukuha po tayo dito ng 4 cards sa tarot as a subject. Oops. So, ano pa ba? Ano pa ba ang pinangagalaitin nitong babaita na to? Sa'yo. Ano pa ba kinagagalit nito? Okay, so let's see. Tingnan natin kung ano pa ang pinangagalaitin nito at ano ba pinaglalaban nito in reverse. Page of Swords. Oh! So, ibig sabihin itong babaeng to is hindi nagtagumpay. But let us see pa. Kuha pa tayo ng iba, no? Maglatag muna tayo ng mga cards bago tayo kwento or magbigay ng mensahe sa lahat. Okay. Okay, and the bottom of the deck here is Knight of Swords. Kung merong Page of Swords in reverse, but nandito naman yung Knight of Swords. So, okay, so kuha tayo dito ng iba pa. Tingnan natin kung ano yung mga energies, no? Kukuha tayo ng mga kanya-kanyang bottom of the deck para haba-haba ang ating talakayan. Pero you know, my table is too, talaga kasi ang dami kong crystals dito sa table. And that's my protection. Okay. So, titignan po natin mamaya yan. Kung ano po yung talagang mga, oh no. So, I think kailangan ko itong kunin naman. So, 1, ay, ba't ito? Yan.
2, and 3. And the bottom of the deck is this one. No? For your awareness. Tandaan nyo ha, kasi tatabi ko lang tong cards. Kasi hindi nga cash sa table ko. And ito yung kanina sa tarot. Ito yung ating bottom of the deck. So, itatabi rin natin yan. Or siguro dito na lang sa kabilang side. And now, syempre, kukuha tayo ng some words of wisdom sa ating mga guides, sa ating mga angels. Okay, so we have this. Wow, you're ready. And always, as for, oops. Okay, we're ready for the abundance, success, and recovery. And the bottom of the deck here is to communicate clearly. Okay, so communicate clearly ang ating bottom of the deck here. So now, dito na po tayo. Nandito po muna tayo sa ating tarot. Okay, so based dito sa tarot, kung ano yung parang pinagagalaitin niya, no? is andito yung parang ang hirap niyang ang hirap ka na patumbahin, ang hirap ka nang birahin, pero nandito yung they keep on attacking you talaga, no? Favorite ka nito no? Favorite ka nito in a way na gusto ka nitong kahirapan, sumama ang loob, mawaksak ang mga pangarap sa buhay. So, yan yung mga gusto niya sa'yo. Yung gusto niyang gawin sa'yo actually. But, kumbaga, andito yung, sa Three of Cups, no? Is na andito yung, dito rin siya sa parang galit na galit. Or parang, bakit gano'n na kahit anong wasak ang gawin ko dito sa taong to? Bakit parang, every time na binibigyan ko to ng attacks, no? Or binibigyan ko to ng pagkawasak sa buhay. Sama ng loob, heartbreak, sumpa, sakit, ganon. Lahat is na nalalagpasan mo. Yung mga tipong ganon. It's because of, andito rin kasi yung, you are really connected to the spiritual world, to God, sa mga guides mo, kay Mother Mary especially. So, andito yung talagang lumalaban ka. And we have the Seven of Swords here na parang andito yung, meron kang mga nilalabanan. No, meron ka talagang, on point or parang nandito yung, alam mo kung sino yung target. And di ka dito nagtithink twice na talagang i-confront tong mga ito. No, para na rin to sa peace of mind mo. So, yung pagiging strong, brave mo is pasok na pasok dito. That's why, andito yung syempre, andito yung halimbawa, ganito yung pinagkaloob mo sa tao. Ito is in good ways to ha, hindi ito yung sinasabing parang kinonfront mo to because parang gusto mo lang ng gulo. Hindi. Ito is for their own good din do sa mga nakakausap mo or mga nakakausap mo talaga. Yung sabihin nako-confront mo. Ito is hindi para suma ang loob or para magkaroon kayo ng gulo, kundi just for them to realize na mali din naman yung mga ginagawa nila. And isa din yun kasi alam niyo po, sinasabi ko nga, pagka halimbawa kayo po yung malapit sa Panginoon at kayo po yung nakakapagsalita ng mga words of wisdom, lalapitan po kayo ng mga kukontra, ibibigyan kayo ng low energy, didistract nila yung mga gagawin mo na magiging maganda ang outcome. Alam mo yun, isasabotahe po talaga kayo nito mga ito. But, alam niyo po yun, because of that, parang as a good Samaritan, or parang andito yung, you are, parang inaalak mo to ng free sa lahat. No? Dahil ito yung gusto mo na magkaroon ng kapayapaan, hindi lang sa pamilya mo, kundi sa sanlibutan. Magkaroon ng pagmamahalan, malusaw itong mga kaponi-taning na to para lang magkaroon ng talagang peace dito sa, kapayapaan talaga dito sa mundo, no? And malusaw itong mga taning na to. No, it's because of that na parang nagbibigay ka niyan spiritually, and materially is ganun ka din nagbibigay ka din, or parang dito ka na open ka, talagang you are such a giver, talagang generous ka talaga. That's why andito yung parang, actually eto rin kung meron man po talaga, na sa tingin niyo po may mga umaabuso po sa inyo na tao, na tipong andito yung walang ginawa, kundi parang bigyan kayo ng consumption din at the same time,
hayaan nyo na lang po. Just let go, let God, and hindi naman po kayo magsasuffer doon, kundi sila. Yung mga tipong gano'n. So, make sure na kung meron pong mag-ask ng help sa inyo and alam niyo pong itong mga taong to is mga abusive, go lang. No? So, nasa sa kanila na po yung kung saan po nila dadalhin yun. Make sure lang po na walang lies, no? Parang they must sabihin yung totoo para hindi naman po sila maparusahan din. Meron po kasi talagang nanghihiram, mga ganyan, pero dala na rin po ng katamaran. Kaya, alam mo yun, parang umaasa, ay kasi may mahihiraman naman ako eh. Mga tipong gano'n. Ay, andyan naman si pwede ako umutang dyan. So, then, pagka naandyan na, especially pagka naandyan na ang sahod, yun na, bulagsak na. One day millionaire nga natin natawag. Then, bukas nga. Alam mo yung puro kayo happenings this day, then tomorrow, wala na nga. Andyan na yung, mag-iisip ka na or baka nga ganito, habang nag-spend ka na nga party ngayon, okay lang, kasi bukas naman mahihiraman ko si ganito, pupuntahan ko si ganito, maglo-loan ako sa ganito. Yung mga tipong ganon. Mali yun. Isipin nyo po lagi ang bukas. Isipin nyo po lagi yung bukas sa susunod na araw kung meron pa po kayong budget. Hindi po yung puro ngayon lang. Ngayon lang ba kayo kakain? Ngayon lang ba kayo inom ng tubig? No? Yung mga tipong ganon. Okay? So, isipin nyo rin po yung bukas. And dahil nga dyan, dito sa Six of Pentacles, no, is andito yung full of surprises. Dahil na rin po sa mga magandang, pananaw mo sa buhay, the way na kung paano i-handle ang buhay mo ngayon, na kahit full of obstacles or challenges, no, is still na andito yung tinaas mo pa rin ang sarili mo. So, isa to sa kinagagalit niya na parang, ang hirap mo naman pabagsakin, ang hirap mo naman tirisin, yung mga tipong gano'n. Bakit kaya napakahirap mo? Paano na lamang ako to? No? Mga gano'n. So, expect more. The unexpected blessings na darating sa iyo. Kung dito na ako pupunta sa mga angels na sasabihin sa iyo, if nakakakita po kayo ng mga synchronicities, 111, ano ba yung nakita ko kanina? 111, 222, 333, nakita ko yan kanina. So, kung mga ganyan po ang mga nakikita nyo, well, ito po yan. No? Ito po yung mga angel numbers. Ito yung mga messages from your angels. So, yun. And dito sa Knight of Swords is, sinasabi dito na, kumbaga, keep doing. No? Huwag kang sumuko. Okay. Huwag kang sumuko, kumbaga. Kumbaga, go lang. And talaga naman yung mga, alam niyo yung mga pagsubok sa buhay, talagang kabuntot natin. Wala pong makakawala dyan. Wala pong pwede makaligtas dyan. Lahat po tayo may pagsubok. Nasa sa atin na po yan kung paano natin i-handle yan. Paano natin pangangalagaan yan. Okay? So, andito naman yung talagang ang dami mong goals eh. You're so ambitious, no? Pero I know na ito is pinag-aaralan mong mabuti kung paano mo ito ma-reach or ma-achieve. So, keep on chasing on your dreams, no? Kasi God is guiding you, angels are guiding you, and alam ko na sa right path ka, and naka-align ka sa spiritual. Okay? So, now, punta tayo dito sa third aisle, or third row. Okay, so aangat ko lang po ito. Okay. So, actually, this is a Buddhist card. Ewan ko ba, bakit ako naano sa mga Buddhist? This is Chinese, Thailand, gano'n. Pero, alam nyo, ano to eh, love ko rin to. Sabi, ganun. Hindi, gusto ko lang din sila. Kasi, alam nyo yung wisdom nila dito, iba. And, ano rin sila, mga, as in, may mga, ano rin sila, may mga protection. Matitindi po din na mga gawa nila ng mga protection. Talagang, and eto mga protection ito, kahit hindi nyo po dasalan, effect. Depende na lang po sa nagdadala. Or nagtatangan. So, we have this, hirap nga lang basahin ito. We have the Green Tara, no? As your first card here. Ito pala yung ano. Okay, so dito tayo sa bottom of the deck kanina, no? So, Green Tara, Rahula, White Tara, the Red Dakini, Garuda, and the bottom of the deck is Padma Sambhava. So, okay, so dito kasi is more on parang yun nga, parang saan ba yun? Dito, sa bottom of the deck din ng kabila, no, is andito yung talagang, hindi ka patitinag.
Kaya galit na galit ang mga kumari mo sa mundo ng espiritual na talaga na magigil-gigil na patumpay ka. Kasi alam mo, tipo, the more na binibira ka nila, the more naman na lumalaban ka. The more naman na gusto mo silang lamunin ng buo. Ganon. So, ang sinasabi lang naman dito ni Green Tara, kumbaga is, andito yan talaga nga, hindi ka masyado sa ganun eh. I mean, asan yung camera ko? Hindi ka masyado sa dakdakan. Ito madakdak to eh. Ito pinakita sa akin sa vision. Or yung mga yung nasa paligid mo na yan, puro taktak lang ang gusto niya. I mean, ang alam. Pero, in actions, hindi mo sila maasahan. No? So, continue lang. Continue your work, no? Okay. So now is dito kay Rahula is kung makikita niyo po yung cards is there's a lot of eyes, evil eyes, no? Na eto yung kailangan niyo pong i-beat. Parang kailangan niyo po itong i-confront or parang kailangan niyo po talaga itong paglabanan. No? Kasi hindi lang naman isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu ang talaga nakamasid sa inyo. Ang dami po nila. No? So, kailangan po dito talaga yung pagka-fierce ninyo. Hindi po kayo pwede magpaka-sweet. Hindi pwede po ang pa-sweet sa mundo ng spiritual. Pagka ang kalaban nila po is mga sitanin. Hindi po pwede. I know you have this attitude na or yung behavior na po is sweet po kayo eh. Mabait, charming, ganyan, angelic face, or some of you here. Pero pag nagalit naman, no? Lamon kung lamon. Ganyan. So, yun lang. Ganun lang po ang gawin ninyo. So, at first, especially po sa mga baguhang healers, hanggat kaya pong dalhin sa or gawin parang malumanay or kalmado, especially po sa mga nagpapasapi. Kasi experience ko po to eh, no, na talagang pagka nagpasapi po ako, kung sa una is okay, andito po yung nagpamakaawa, ganito, ganyan. Depende naman po yan eh. Yun nga lang po, meron po talagang mga mangko na napasapi ko na talagang mumurahin ako, babantaan ako, mga tipong ganyan. Pagka ganun po, syempre, unahan ko na yan. So, mga ganun, sa una po talaga kailangan pakiusapan. Pero pagka talaga po lang matigas yan, kailangan mas matigas ka. And wag ka magpapasindak sa mga ganyan. Elemento man yan. May mga salbahe po kasi talagang elemento. Pero yun po is way mo rin. Meron din, actually, mababait ang mga elemento. Wag na po yung mga itiman talaga. Ang mga itiman po kasi talaga is talaga matitigas po yan. Na sila po ang gusto nila na mas may power kay God. Na parang sila ang gusto nila mamuno dito. Na gusto nila angkinin yung mundo o ang sanlibutan. Pero hindi po pwede yun kasi may Panginoon tayo. Andiyan si God. No, si God lang ang may karapatan sa atin. Walang iba. So, yun, kailangan nyo na po talagang makiramdam dito sa mga tao to kasi marami po naiinggit, marami po nagagalit, okay? So, here's a white Tara. Actually, yes, no? White Tara, the red Dakini. Actually, dito, no, parang you need to parang practice, no, yung hearing or ito is more on whispers, no? Parang kailangan matutunan nyo pong balansihin yung pagdating po sa pandinig na spiritual. Kasi po, iba po sa inyo dito is talaga nakaka-receive na po ng message, no? Through whispers. Hindi man po to sa ears, pero more on mind. Pagka meron po pumasok na idea sa inyo, sila po yan, guides po yan nila, hindi po inyo yan. Though, at times, meron po talaga tinatawag na inner self or yung inner soul ninyo or yung higher self ninyo ang kumakausap sa inyo. But consider that as your guides nga. Yung mga ganun. So, yan yung po yung mag-guide sa inyo sa tama, hindi sa mali. So, yung ganun. And, again, dadalhin po tayo ng magandang resulta sa mga ganyan. Kung halimbawa po tayo is nakikinig po. Kasi, yan pong mga whispers na yan is actually it's from the heart. Kung tayo po yung laging in love, andito po yung lagi tayong kalmado or parang iniisip po natin na parang magkaroon lagi lang ng kapayapaan sa araw-araw, yung magandang energy, magaan na energy, no? So, andito rin po yung mga bulong or mga ideas or decisions na talagang maganda na hindi nyo po ikapapahamak, di
diba? So, we have the Garuda here. Hmm. Nasabi ko na, actually. Actually, you are really protected, no? Ito is wag kayo matakot dito kay Garuda. Kasi Garuda is having this serpent rays or parang protector from the serpent rays. So raise your eyes to a bird in flight to connect to the divine. So si Garuda is parang kailangan kumbaga siya yung taga ano to yung taga lafang or parang siya yung nagbibigay ng protection sa iyo when it comes to halimbawa may umaatake sa inyo like talagang mapanganib yung mga malulupit. Kaya ni Garuda bali-baliin yung mga ahas na yan, mga anong tawag doon? Yan, mga serpents, no? Na sabay-sabay. No? Kaya niyang lamunin yan, kaya niyang putol-putulin yan. So for some of you, bakit lumabas si Garuda? So ibig sabihin, meron po talaga mga nagba-backfight sa inyo or nagba-backstab sa inyo. Alam kong ramdam nyo yan. So, don't worry kasi Garuda is here to protect you as well. Okay? So, ito is parang ano to, no? This is from the nature. And now, this is tayo sa isa. So, kailangan nyo lang talaga. Ito sa bottom of the deck is kailangan nyo lang po talagang more on intense pa. More practices, more research para po sa and i-guide naman kayo kung ano yung tamang decision sa mga gagawin nyo dito sa panggagamot na to or sa field nyo kung ano man na meron po kayo. Okay? So, now is dito na po tayo sa ating very interesting part which is the angels or mga kasagutan po ng mga anghel sa inyo. So, it says here na you are ready na. No? You are ready maybe to receive, no? Or maybe ngayon parang, alam niyo po yun talaga, it takes time, no? Bago po ipagkaloob sa atin ni God kung ano po yung mga kailangan natin. Parang, piniprepare po muna nila tayo bago po ipagkaloob sa atin ang lahat. Mapa-positive man yan or negative yan. But here, sa nakita ko dito, is puro positive, no? Pinagkakaloob sa inyo ng mga angels ninyo. Kasi you are ready now to receive. No? You are ready to receive everything na ipagkakaloob sa inyo. And ano ba itong i-receive mo actually? The abundance. Abundance is talagang, ito yung way to success. You know, I'll show you. So, ito yung you are ready. And ready ka na to receive this abundance. Abundance na talagang nag-overflow. My goodness, praise God. No? And ito yung key to success mo. So, malamang sa malamang is ito yung mga lahat ng mga manifestations mo is talagang boom na boom ka ngayon, especially this year 2026, no? So, abangan nyo po yan. Abangan nyo po yan. Especially nga po sinasabi sa inyo if madalas po kayo makakita ng mga angel numbers. And about naman sa mga struggles mo sa buhay, about sa mga basta yung mga alam mo yung mga past experiences mo na talagang ikinadapa mo, nagkasakit ka, nagkaroon ka ng depression, mga tipong ganyan, or disappointments, mga ganyan. Lahat po yan is, eto na, time for recovery na. Because Jesus Christ is at your back. God is at your back. Na, kumbaga, andito yung nakaalalay sa iyo. Especially if you are keep on praying, no, for their guidance, for their protection. Kaya nandito ka ngayon. Kaya marireceive mo tong mga ito. It's because of them. Kasi naka-recover ka na. Or nandito rin na sa, nag-move forward ka or naka-move on ka na dito sa mga pangyayari ito. That's why open ka na ulit. That's why nandito na yung you are ready now to receive everything na ipagkakalob sa inyo ng Panginoon. But here is, we have to communicate clearly. So, kailangan nyo lang po talagang, kailangan nyo lang po talaga, syempre, continuously or religiously, is makipag-communicate po kayo kay God. Okay? Keep on communicating clearly. As in, nandito yung marubduban. Sincerely, is makipag-usap po kayo sa Panginoon. No? For everything. But, again, hindi po palaging ganun. Kasi nga po, kumbaga,
dito po sa mundong to is talagang lagi pa rin po tayo talaga nakakagawa ng kasalanan. So make sure po na tayo humihingi po ng kapatawaran bago po tayo gumawa or bago po tayo mag-request kay God. No, make sure po na tayo naglilinis muna po ng ating sarili para po tayo kalugdan at pakinggan at dinggin sa ating po mga kahilingan. Okay? So, now, I know this is a magandang gabay po sa inyo. So, kung ano man po kinakagalit itong taong to sa inyo, let go, let God nyo lang po yan. Watch them. Pero ito pong lumalabas na abundance sa success, make sure po na sarili ninyo po muna to. Hayaan nyo na lang po makita nila kung ano po ang darating sa inyo. Huwag nyo na po itong i-announce, no, or i-share to others. Kahit na ito is close friends mo, best friend mo, mga ganyan, relatives mo, keep quiet. Sarilinin mo na lang. Kasi pwedeng mausog, pwedeng maudlot, no, magkaroon ng delays. So, better na keep quiet na lang. But for sure, kasi the Spirit is here and this is very, kasi you are ready, the abundance, the success, because of you are totally recovered or totally healed. No? But then, kailangan mo talaga ng makipag-communicate. I mean, clearly, not only sa paligid mo, but also kay God. Especially kay God, no? Sa spirits, sa universe, sa ancestors mo. Yun ganun. Okay? So, that's your reading for today. And, sa mga naka-resonate po at gusto po ng gabay or para po magkaroon kayo ng kaliwanagan at kayo magkaroon ng confusion, so, andyan na po sa description box ang aking contact details para po mabigyan kayo ng kaliwanagan. Chat lang po kayo for booking, okay? And sa mga naka-resonate po, di po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo sa okay? So, close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope. Bye!